Hello po mga kapatid, magandang gabi po. Ito pong aking bibigyan ng katwiran at opinyon ay isang suklam na mga katwiran ni Sara Duterte at ng kanyang lawyer, foreign lawyer na si Kaufman. Ito po ay labanan ni Attorney Conti at saka ni Kaufman, Kaya po ito po ay mula sa TV Patrol na ating napanood kanina at talagang nakikita po dito sa pangyayaring ito na si Sara Duterte ay natatakot sa sarili niyang multo. At nahawa na rin nila ang lawyer nila sa kasinungalingan, At pinipilit talaga nila na gawa ng paraan para si Duterte ay kanilang mailigtas sa pagkakakulong at mahatulan, Pakinggan niyo pong mabuti itong balitang ito, mga kapatid, Ito po. Court of ICC na humiling siyang limitahan ng mga dokumentong iaharap ng mga victim applicants bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Inalmahan naman ito ng isang accredited na abogado ng ICC o International Criminal Court at sinabi pang fake news ang ilang pahayag ng Defense Counsel ni Duterte. Nagpapatrol, Harleen Delgado. Tinawag na malaking kasinungalingan ng Lead Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman na ibinasura ng International Criminal Court ang kanyang hiling na limitahan ng mga dokumento ng pagkakakilanlan na ihahain ng mga biktimang nais humarap sa paglilitis. Kasunod ito ng utos ng ICC Pre-Trial Chamber na nagsabing sapat na ang umiiral na proseso para sa pagkilala ng mga biktima. Sinabi rin ng ICC na tatanggaping proof of identity ang deklarasyong pirmado ng dalawang tao na makapagpapatunay sa pagkakakilanlan ng mga nais tumestigo sa pagdinig ng dating Pangulo. There were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. Paglilinaw ni Kaufman, obserbasyon at hindi request ang isinumite niya. Giit naman ni Vice President Sara Duterte, nais lang ng defense team na maiwasang magkaroon ng mga peking testigo. So, ang naintindihan ko lang as a lawyer ay ayaw ng defense, ayaw ni Attorney Kaufman na merong mga peking witnesses at merong mga peking trabaho nila yan na ipasok ang mga gustong pabagsakin yung pamilya namin. Sagot ng isang accredited lawyer ng ICC, may tuturing na pagtutol ang ginawa ng depensa na hindi kinatigan ng chamber. Yung observation niya is actually an opposition. He was actually requesting that the pre-trial chamber limit the IDs to 3 categories lang, So, sinasabi niyang observation lang, pero yun na yun. He's opposing actually the submission of the VPRS na palawakin yung mga IDs na matatanggap sa ICC. Pinabulaanan din ni Butuyan ang pahayag ni Kaufman na hindi sila pinayagan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na magrepresenta sa mga biktima sa ICC. Ang kanyang ini-imply ay kailangan mong ma-appoint ng ICC na Victims Counsel bago ka makapag-komento sa mga pangyayari sa ICC. Fake news yun, Sobrang fake news kasi kahit na sinong tao can actually express his or her views sa mga nangyayari sa ICC. Noong April 2, nagsumite ang ICC registry mula sa Victims Participation and Reparations Section ng panuntunan sa magiging paglahok ng mga biktima. Nakalatag dito ang nasa 30 dokumento na inirerekomenda nitong tanggapin ng Pre-Trial Chamber 1 bilang proof of identity ng mga biktima na nais maging bahagi ng paglilitis at ng mga taong kakatawan sa kanila. Sagot naman ng kampo ng dating Pangulo, dapat igiit ng Pre-Trial Chamber na magpakita mga victim applicant ng national ID card o pasaporte na may bagong larawan.
At kung wala nito, dapat hingi ng identification documents na minamandato ng SSS para maiwasan ang panloloko, peking testigo at misidentification. Noong April 17, kinatigan ng Chamber ang rekomendasyon ng ICC Registry sa mga tatanggaping proof of identity. Pero sumang-ayon ito sa kampo ng dating Pangulo na dapat pa ring suriin ng Korte ang mga dokumentong isusumite ng mga nais maging witness. Inatasan din ng Chamber ang ICC Registry na magsagawa ng konsultasyon para sa magiging legal representation ng mga biktima at magsumite ng report bago mag-August 20. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Yan. No, mga kapatid, no? Takot na takot si Sara Duterte na ang trabaho nila na kasinungalingan, pandaraya at panlilinlang ay natatakot na gawin din sa kanila, no? At itong si Kaufman ay nahawa na rin nila. Malamang na ito'y tinuruan din ni Duterte kung anong gagawin. Dahil bilang counsel, siya po yung nagre-request sa ICC ng ganong klase ng paglilimita, no, sa mga testigo, no? At yan nga po, sabi ni Sara Duterte, naniniguro lang na hindi sila mape-fake ng mga testigo. Trabaho kasi nila yan, ang mameke. Sila talaga yung mahilig sa fake. Kaya po, takot na mangyari sa kanila at bumalik sa kanila ang mga ginagawa nila. At itong si Kaufman ay nahawa na rin, subalit hindi nila nadiktahan ang ICC. Binasura ang kahilingan ni Kaufman sa kanyang hinihiling na limitahan ang mga witnesses na sa pagharap kung kaya't kung ano-anong mga dokumento pa ang gustong hanapin sa mga witness na ito. So, lahat naman po yan ay magagampanan ni Attorney Conti, no? Kung ano ang ipag-uutos ng ICC ay siya namang magagawa yan ng ni Attorney Conti sa ating mga biktima ng war on drugs at mga witnesses sapagkat nasa katotohanan ang kanilang ginagawa at walang alinlangan na patutunayan nila yan na talagang sila ay mga Pilipino na nabiktima ng war on drugs ni Duterte. At itong si Sara Duterte at si Kaufman ay tunay na talagang balisang-balisa na sila kung ano ang gagawin. At yun na nga po, talagang kapag ang Panginoon na ang kumilos, kahit anong gawin nilang lusot, ay di makakalusot. Yan po, sapagkat tingnan nyo lahat ng paraan ay ginagawa nila para lang mapigilan ang mga testigo. Lahat ng kanilang ginawa ay natatakot sa kanila na bumalik. Kaya mga kapatid, dagdagan pa natin ang panalangin na nawa ay magwagi ang katotohanan sa mga kasinungalingan at mga kawalanghiang ginawa ni Duterte. At tayo po ay susuporta sa laban ni Attorney Conti laban kay Kaufman, ano? At lagi po nating abangan ang pagharap nila sa korte ng ICC sa darating na September. So mga kapatid, iyan ay patunay na talagang si Kaufman ay nagpapakitang gilas at ginagawa lahat ng paraan para maipakita niya na maipanalo niya si Duterte sa gitna ng mga karumaldumal na ginawa ni Duterte sa ating kapwa Pilipino nung siya ay nakaupo pa. At ngayon, ginagawa nila ni Sara Duterte ang lahat ng magagawa nilang kasinungalingan, pamimeke, kung ano-anong dahilan para lang mailusot ang matandang Duterte. Pero hindi po pumapayag ang nasa itaas sapagkat mismo ang hinipo ng Diyos ang kumikilos para bigyan ng katarungan ang mga pinaslang. Yan po mga kapatid ang ating masasabi ngayong gabi at ilalive din po natin yan dahil po gabi na ay baka po bukas na natin yan ma-live at madadagdagan pa po ang ating mga ikukwento, ang ating mga ibabalita at bibigyan natin ng opinyon at katwiran. Maraming salamat kapatid at yan po ang akin munang maibibigay sa inyo ngayon na informasyon. Yan po ay ngayon lang ibinalita ang pagbabasura ng ICC sa kahilingan ng legal counsel ni Duterte na si Attorney
foreign lawyer na si Attorney Kaufman. Thank you so much mga kapatid. Yan po ang laban ni Kaufman versus Conti. Conti versus Kaufman. Salamat mga kapatid. I love you all.